O ito na, mga kabudyog, mga kababayan. Nag-ano na, galing na mismo kay Chis Escudero. Mayroon daw balak, mayroon daw mga galaw na i-unseat siya o ikudita bilang Senate President. Totoo kaya ito? Ha? Ano naman tong si Chis Escudero? Ha? Napapraning. Napapraning si Chis Escudero dahil alam niya, noon pa kasi sinabi naman natin, kung ma-elect man si Chis Escudero bilang Senate President, hindi rin yan magtatagal. Hindi rin yan magtatagal kasi maraming issue sa kanya. Ayun. Tuwang-tuwa siya kasi maraming bumuto sa kanya as Senate President. 19 yata yun. Tuwa siya. Pero sabi natin, hindi magtatagal yan. Maraming lilitaw na issue kay Chis Escudero. At hindi magtatagal pag ano yan, ikukudita yan. O ngayon, July pa nga lang, August, kai-elect niya pa lang. Pero pinag-uusapan na ang pag-unseat, ang pagkudita sa kanya. Inamin niya mismo. Sabi ni Chis, ito daw lahat ng mga nangyayaring ito ngayon, itong demolition job sa kanya, yan daw ay malisyosong effort. Mga galaw daw yan para siya daw ay ma-unseat, makudeta bilang Senate President. Sabi ni Chis Escudero, marami daw kasing nagalit. Ayun, yung mga nasa Kamara daw, hindi nagustuhan yung ginawa niya tungkol sa impeachment ni Sara, kaya pinipilit siyang i-demolish sa pamamagitan ng kaliwat ka ng mga issue tungkol dito sa insertions ng budget, tungkol dito sa itong mga contractor sa flood control. So ang sinasabi ni Chis Escudero, malisyoso yan. Ang timing niyan itinaon ngayon na lahat yan matapos yung ibasura yung impeachment ni Sara. Kaya pinagkakaisahan daw siya. Yan daw mga issue na yan, demolition job yan sa kanya. Pero ang totoo, mga kabunyog, mga kababayan, noon pa sinabi natin na si Chis Escudero, hindi magtatagal yan. Kasi, unang-una, ang suporta niya yung galing sa Pro Duterte Block. Yung mga Pro Duterte Block na yan, sila Bato, sila Bongo, sila Marcoleta, sila Padilla, sila Amy, sumusuporta yan sa kanya dahil may pakinabang sa kanya. Pero siyempre, ang kampo ng Marcos, administrasyon yan ngayon, kapag nakita nila na talagang si Chis Escudero ay hindi naman kanila, gagawa ng paraan ang kampo ng Marcos, kampo nila Romualdez, para matanggal siya sa pagka-Senate President. Sigurado yan, sinabi na natin yan. Lalo pa, masyado ng arugante si Chis, masyado ng mayabang, tinitira niya si Romualdez. Si Romualdez, hindi naman yan pipitsugin na politiko. House Speaker yan. Pinsan yan ng presidente. Tinitiran niya ng personalan, tinitira ni Chis. Siyempre gaganti din yan. Yung mga galawan ngayon na yan, totoo naman, posible ang Malacanang at sila Romualdez ang nasa likod niyan. Hindi naman malayo yan. Pero, alam naman ni Chis yan. Di dapat sa simula't-simula pa lang naisip niya na siya, Senate President lang siya hanggat gusto pa ng Malacanang sa kanya. Hindi ba siya natututo doon kay Subiri? Si Subiri, Senate President lang si Subiri hanggat gusto ng Malacanang siya. Pero nung hindi na gusto ng Malacanang si Subiri, sa loob lang ng isang iglap, napalitan si Subiri. Di ba ganyan din yung warning ni kasamahan niya? Si Jinggoy Estrada, yan ang warning sa kanya kay Chis. Sa ngayon, presidente siya. Pero, sabi ni Jinggoy, maraming posibleng magbago dyan. Sa loob lamang ng ilang araw, posibleng may mangyari dyan, linggo. Yan na nga, nangyayari na. Bakit? Kasi, pinapakita ni Chis, ang kakampi niya, mga Pro Duterte Block. Pangalawa, masyado na siyang arugante at mayabang. Binibira niya na yung House, binibira niya na si Romualdez. Lantaran niyang binibira. Siyempre makapangyarihin din yan si Romualdez. Magkakampi yan, saka ang pinsan niyang si Marcos. Gagawa ng paraan yang mga yan hanggang sa matanggal si Chis Escudero. Dapat alam niya yan. Alam niya ni Chis, problema na, sobrahan din siya ng pagiging arugante at mayabang. Akala niya, kaya niyang banggainan niya yan. Administrasyon yan.
So ngayon, naglalabasan yung mga issue sa kanya. Sinisisi niya ngayon yung Kamara. Sinisisi niya yung persa daw ni sila Romualdez ang nasa likod niya. Tapos ngayon, si Marcos na mismo ang naglabas ng mga contractors. At isa doon sa mga contractors na yon, yung kaibigan ni Cheese. Oh. Kaya ano dito, nasisira siya ngayon. At marami pang lalabas na mga issue dyan. Marami pa. Oh. Ngayon naman, ang lumalabas na issue ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, hindi lang pala flood control projects. Yung mga kalsada, dami palang insertions ni Cheese. At hinahamon na ngayon si Cheese ng Kamara. Sige, sabihin natin, sino ang nagtapyas ng budget ng education, ng DepEd at saka ng PhilHealth? Kasi sabi ng Kamara, sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, kami sa House, hindi kami ang nagtapyas niyan. Pagdating sa Senado, doon nabago ang budget ng PhilHealth at ng DepEd. Kaya ang magpaliwanag niyan, Senado, yan. Paano na yan, Cheese? Kaya dito, sa susunod na mga araw, talagang malalagay sa hot seat si Cheese Escudero. Kaya pa ba siyang suportahan ng kanyang mga kapwa senador? Kapag sirang-sira na si Cheese Escudero, damay ang Senado dyan. Damay ang Senado. Hanggang sa maiisip ng mga senador, na sa kanila, pabigat na si Cheese. Si Cheese na mismo ang dahilan bakit sirang-sira ang Senado. Kaya mag-iisip na sila niyan na palitan yan. Lalo pat kung may basbas na ang Malacanang. Hindi malayong mangyari yan. Sinabi natin yan simula't simula pa. So ngayon, galing na mismo kay Cheese, may kudita daw na pinaplano laban sa kanya. Mayroon daw mga planong i-unseat siya bilang Senate President. Matagal na nating sinabi yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.